Well, batay dun sa dun sa mga pinresentang mga ebidensya at mga argumento dun sa House Committee on Justice, talagang napaka-solid nitong ebidensya, no? Lalo na dun sa may kaugnayan sa betrayal of the public trust, no? Tapos yung maling paggamit at hindi may paliwanag na gamit dun sa confidential funds, no, ng vice presidente, no. Gayon din yung yung pagtangka, no, at pagtangka sa buhay ng ating pinakamataas na opisyal sa ating bansa at ang kanyang pamilya na kuwang-kuwa sa video. So, itong actually para sa akin indikasyon nitong 53 yung 53 versus zero votes, no? Na bumoto para uh, sabihing may probable cause itong mga complaints laban sa ating Vice Presidente Sara Duterte. At kung ang indikasyon yung public opinion, malaki ang percentage ng mga Pilipino na naniniwala na dapat ituloy itong prosesong ito at tapusin upang maparusahan ang dapat na managot dito sa hindi tamang paggamit at paglustay ng kaban ng bayan, no? So batay dito sa naging resulta sa House Committee, naniniwala ako na itong ating mga congressman sa kanilang gagawing plenary vote, plenary session at plenary vote sa May 4, no, naka-schedule, makukuha yung sa House of Representatives, makukuha yung one-third ng total number ng ng mga congressman, no, na magiging sufficient para ma-impeach ang vice presidente at para forthwith na ipapasa ito sa Senado na siyang magiging impeachment court. At naniniwala din ako kung itong ating mga senador ay sensitibo sa public opinion sapagkat karaniwan ng mating mamamayan ay gusto talagang managot yung mga matataas na opisyal dito sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa, no? Kaya naniniwala rin ako na kung ito'y si Sara Duterte ay ma-impeach sa House of Representatives sa pamagitan ng one-third ng total number of congressmen, no? At ipapasa ito sa Senado, ang Senado ay kukumpletuhin ang proseso at i-impeach ang Vice Presidente sapagkat napaka-compelling nung ebidensya na present, no? Hindi lamang ng mga congressman sa kanilang diskusyon, pero pati ng mga ahensya katulad ng ahensya ba ang kanilang kinonsult dyan sa hearing, yung Commission on Audit, no, yung Securities and Exchange Commission, no, yung Office ng Ombudsman, no, tapos at iba pang mga ahensya ng pamahalaan na nag-provide ng sufficient information na lalong naging batayan at nagpalakas doon sa desisyon ng House of Representatives Committee on Justice para 53, no, lahat ng members, no, binoto yung vote na talaga, no, ika nga kung ito na yung korte pag-uusapan, parang sinabing guilty na siya, no? Although sa ngayon para kasing
dito sa proseso ng impeachment natin, kung yung House Justice Committee, parang yan ang tumatayong parang ah, fiscal, no? O yung prosecutor pag may complaint. So, ang importante ay kapag ang nagiging role nila ay ma-establish na merong probable cause, na merong batayan yung complaint na yon para i-trial, no? So, lumampas na sa prosesong yon at naniniwala ako na sa May 4, ito'y paninindigan ng at least one-third ng House of Representatives at ito'y isasubmit nila for trial sa ating Senado.